Magandang araw mga boss. Ay mga boss, ang gagawin ko ay patabaan ko naman ito. Itong aming siling Taiwan. At ano na ito, last pataba na ito, August 9 pa. So ngayon 10 days na, after 10 days. So pataba natin mga boss ulit para yung pamulaklak niya at pagbunga tuloy-tuloy na. So mga boss panoorin nyo ito pataba na gamitin ko at yung resyo. So ngayon mga boss, magpataba kami ni Boss Mike ng itong aming sili. Ito na mga boss yung step number 4 ng pagpataba dito sa aming siling Taiwan. Sige pare, pakita ka lang mo pare. Muna mo na pare yung binabad na Yan po yung binabad namin na complete triple 14. Yan. Isang takal lang binabad, ilagay dyan sa 16 liters sa tubig. Ang ratio mga boss na binabad namin, yung nakababad dyan, 5 kilong complete triple 14 at 3 kilong urea. Binabad sa 16 liters sa tubig. So yan. Ano pa rin ng putas. O kalating latang sardinas na pare putas. Sige pare, sige. So yun mga boss ang timpla namin ngayon. Isang latang sardinas na binabad at kalating latang sardinas na putas. At yung tropicot, haluan mo pa ng kalahati rin. At kalating latang sardinas na tropicot. Yan, calcium nitrate mga boss yan. So yan mga boss ang idilig sa sa sili. Isang latang sardinas kada puno. So ang ratio ang binabad namin 5 kilong complete triple 14, 3 kilong urea, binabad sa 16 liters sa tubig. At diyan kami kumukuha ng isang latang sardinas at itimpla ulit diyan sa 16 liters sa tubig. Sige pare, pakihalo pa magdilig tayo. So mga boss, ito na mga boss yung step number 4 sa pataba dito sa aming siling Taiwan ng variety Red Hot F1. Halo kayo pare bote para malusaw yung pataba. Yan. Isang lata sardinas na mga boss na binabad. Nilalagay sa 16 liters sa tubig. At haluan ng kalahating lata sardinas sa tropicot. At kalahating lata sardinas ng 0016 putas. Ito mga boss yung aming siling Taiwan na Red Hot F1. Transplant ito ng June 28. So malapit ito mga boss 60 days. Kasi na ba ngayon, August 19. So na ito mga boss 51 days na ito after transplanting ang aming sili. So yan mga boss ang ratio ng pataba Bali 8 kilo yung binabad ko dyan sa 16 liters sa tubig. Yung nga pinagtatakalan ni Boss Mike ng isang latang sardinas. So 5 kilong complete triple 14, 3 kilong urea, pinaghalo at ibinabad sa 16 liters sa tubig. At dyan nga siya tumatakal isang latang sardinas at titimpla ulit doon sa 16 liters sa tubig. At may halo ng potas at saka yung calcium nitrate. Ito mga boss transplant ito ng June 28. Ito aming sili. So ngayon 51 days na ito siya ngayon. Doon sa mga boss natin na nakasubaybay dito sa aming mga video ng pag-alaga sili, ayon sa kanila ito na ang ginagawa lang guide. Sinusundan daw nila itong ginagawa namin. Sabi nung mga boss natin nagko-comment sa video, mga boss, ito na yung step number 4 ng aming pagpataba. Doon sa mga boss natin na magtatanong, ang interval mga boss ng pagpataba sa drenching application, kasi puro ako drenching. Bibihira ako mag-side dressing. Nakadepende lang sa panahon yan. Ang talagang common kong ginagawa talaga pag-alaga sili, puro ako drenching. Kasi nga, unang-una, matipid sa pataba. At pangalawa nga, mabilis yung, yung epekto niya. Madali siyang tumalab.
Ang interval mga boss, nakadepende po yan sa klase ng lupa na inyong tinaniman ng inyong sili at saka sa panahon. At syempre sa arangkada ng tanim. Kung talagang sa akala nyo naman ang lupa yung taniman ng sili mahinang klase, medyo mabagal yung arangkada ng tanim, pwede naman mga boss mag-drenching ng pataba ng linggo-linggo, weekly. Pwede naman po. Ngayon kami naman dito, hindi pare-pareho kasi doon sa mga video namin sa panigang noon weekly rin. Itong ngayon na naman nag-interval ako dito ng 15 days, may 1 week din at ngayon 10 days nga ang interval. Kasi nga mga boss, nakadepende sa panahon. Kasi nga hindi naman ako pwede pataba, ulan ng ulan. Kaya ako minsan naatraso. At kung minsan nga din, nakadepende mga boss sa bulas ng tanim. Kasi kung nakita nyo naman na maganda ang bulas, bakit mo patabaan linggo-linggo? Kung malakas naman arangkada, di ba sira naman yun pag inapura nyo ng pataba naman. So siguro ang tips na mabigay ko sa mga boss natin na mga baguhan at advice, titingnan nyo mga boss yung arangkada ng tanim nyo kung kailangan ba patabaan o hindi bago kayo magpataba. At doon nyo rin yan maibabatay ang lakas ng pataba na ikakarga nyo. Kasi baka naman yung lupa na pinagtaniman nyo mataba naman tapos tinuduhan nyo pa ng tapang ng babad ng pataba di masisira naman. Lulukot naman yung dahon ng sili at pagkasunog pa yan. So nakadepende yan mga boss sa klase ng lupa na inyong pinagtaniman at sa arangkada ng tanim ninyo at siyempre sa panahon. Kasi kahit ba napanood nyo itong video namin, hindi naman ngunit napanood nyo ito, igagayahin nyo na agad. Kung hindi naman po angkop dyan sa inyong lupa at sa inyong tanim, itong resyo ng pataba, hindi rin pwedeng gayahin. Dito sa mga video sinishare ko sa inyo, binibigyan ko lang kayo dito mga boss ng idea, lalo yung mga baguhan. Nasa kamay nyo pa rin mga boss, nakasalalay ang ikagaganda at ikasisira ng inyong mga pananim. Wala po dito sa video namin kasi itong sa video namin ito yung angkop dito sa lugar namin, sa lugar ko na tinataniman namin. So pwede nyo ito sundan kung sa tingin nyo kaya ng inyong tanim at ng lupa ninyo dyan ay angkop, pwede. Pero kung sa tingin nyo naman malakas itong pataba namin dyan sa inyong lupa, edi wag nyo gayahin. Bawasan nyo yung resyo ng pataba na ibababad. So yan na sa mga boss natin baguhan. Sana mga boss unawaan nyo yan para yung sili nyo hindi nasisira, napapabuti, hindi po nalulugi. Ay unang dalawang pataba namin dito nag-interval ako ng 15 days kasi nga ulan ng ulan. So hindi na pwede mag-drenching kasi nga grabing ulan. So nung gumanda ang panahon, after 1 week nagpataba ako ulit ng pangatlo. So ngayon naman kasi medyo maganda pa yung talab nung pinataba namin ng pangatlo, nagpalipas ako ng 10 araw saka lang ako nagpataba ulit. Makikita nyo na mga boss yan sa dahon ng tanim kung kailangan na ba patabaan o hindi pa. Hindi po ngunit sinabi na weekly mo pataba bibirahin nyo rin po ng weekly baka po maganda pa naman ang tanim nyo, maganda na may arangkada at malakas na may lupa, masisira naman pag inapura. So nasa tanim po yan, nasa inyong mga kamay din nakasalalay ang ikagaganda nyan. Tingnan nyo muna po ang tanim ninyo kung kailangan ba patabaan ng ganun kalakas o baka hindi naman. So kung kailangan, di gawin nyo. Kung hindi naman, huwag nyo gayahin nyo sa video namin. Mayroon kasi tayo mga boss na malakas magkarga ng pataba. So ito resyo namin, sabi nila mababa para ito, mahina ito. Pero sa akin naman, observation, itong resyo namin malakas na ito. Kasi nakikita naman sa dahon ng sili Hindi naman yan mga boss lalapad ng ganyang kalapad kung ang pataba ay mahina. Dito sa lupa na pinagtaniman ko ay malakas na po yan, yung 8 kilo na ibinabad sa 60 liters sa tubig. So dyan sa ibang area na mga boss natin hindi ko mga boss alam kung ano bang klase ng lupa dyan sa inyo. Kaya kayo na po ang kayo na pag-aralan nyo rin tanim nyo kung kailangan ba lakasan yung resyo ng pataba. So yun mga boss yung siguro mga tips na maibigay ko sa inyo, sa mga boss natin na mga viewers. Lalo na sa mga subscriber natin na patuloy-tuloy na nakasubaybay at sumusuporta sa aking YouTube channel. Mga boss, maraming salamat sa inyo. Tuloy nyo lang po suporta sa aking channel para kami naman ay patuloy-tuloy lang ang paggawa ng mga video na kapakipakinabang para sa mga baguhan. Kasi doon sa mga veterano na hindi naman nila kailangan itong video namin. Alam na nila yung gagawin, magagaling na yun
Mas magaling pa sila kaysa sa amin. So kami naman, share-share lang mga boss sa kapwa ating farmers na mabaguhan. Dito mga boss, idea lang dito ang binibigay namin sa inyo. Hindi ko sinasabi na ito yung gayahin talaga yung ginagawa namin na presyo ng pataba. Kasi baka hindi angkop dyan sa inyong lupa. So idea mga boss, magkakaroon kayo ng idea rito. Dito sa mga video, sinishare namin sa inyo. Lalo na yung mga baguhan natin ng mga bossing na nagkukomment sa ating video. Sabi nila, ginagawan lang guide ito ay mga video. So salamat naman sa inyo mga boss. Pero ang advice ko talaga mga boss, tingnan nyo muna mabuti tanim nyo. Kung angkop ba itong resyo ng pataba na ginagawa namin dyan sa inyong mga tanim at sa inyong lupa na pinagtaniman. Para hindi na masira tanim nyo. Kasi kung masira, sayang naman. Malaki ang gastos sa sili. Mahal ang seedlings. Mahal ang abono. Tapos yung mga pesticide para pang spray. Kung malawak yan, siyempre may labor pa ng tao yan. Ito sa amin naman, backyard gardening na ito mga boss. Kaya ito nga, paikot-ikot ako sa likod sa bahay. Kasi pag di mo lang namin itong video na ito. Kasi wala kami tanim ngayon na malapad ni Boss Mike. Next year kami ulit tatanim ng medyo malawak-lawak naman. So yun mga boss, step number 4 ng aming pagpataba. Ang resyo ng pataba, 8 kilo, binabad sa 60 liters sa tubig. At tatakal isang lata ng sardinas. Ititimpla ulit sa 60 liters sa tubig bago idilig sa sili. May halong putas at saka calcium nitrate. So mga boss, hanggang dito muna tayo. Abangan lang mga boss ang next video ha. Bye-bye muna. Bye-bye.